Tiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng upang kayo'y maging sakdal na ibigay ng sagana sa lahat, hindi nangunumbat ay ibibigay sa kanya. Siyang manalangin. Nagpapasalamat upang kayo'y parangalan, itaas ang inyong ngalan at aming mabigay ang pinakamataas na papurit pagsamba sa inyo. Humihingi rin po kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan aming nagawa, sa isip man o sa gawa. Sa aming mga pagkukulang sa mga utos nyo, sa mga bagay na aming nalinisin nyo po ang aming puso't isip. Aming Panginoon, aming itinataas sa inyo at ang bawat ng simbahang ito. Pinapanalangin ng worship team sa inyo. Nataas ang magbabahagi ng inyong salita na si Pastor Dan. Bigyan niyo po siya ng kaalaman at karunungan na galing sa inyo. Namin, nagabayan niyo po ang lahat na maging ligtas. Gabayan niyo rin po ang mga papunta pa lamang dito. Parangalan. Noon muli kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. We
God is fighting for us, pushing back and we will shout it out. Lighting up the kingdom, catching up. Enemies defeated, we will shout it out. In the name of Jesus, enemies defeated. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness. Now we take it in the name of sabay-sabay niyo natin ipalakpak para sa ating Diyos na buhay.
Psalms 150 says, praise him with trumpet sound, praise him with the I worship you. You are here, working in this place. I worship you. And your way me. My God, that is who you are. Darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Are here, working in this place. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that you are. That is who 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 you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop
You never stop working, even when I don't see you to working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working, even when I don't see you to working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working, even when I don't see you, you're working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine
generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Upon you, and the thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and with you. He is with you, He is with you. And this morning, and this evening, and you're coming, and you're going, and you're healing, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Lahat ng papuri at pagsamba sa ating Ama lamang. Amen po ba? Amen. Let us pray for our tithes and offerings. Let me read 1 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us pray for our offering. Our Heavenly Father, who is faithful and merciful, our God who is in control of all things, we praise you and we thank you for being our provider. Salamat po dahil mayroon kaming Diyos na gumagabay at nag-iingat sa amin at po-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay nga po na ikaw ay able, God, and in control. Thank you po sa pagbibigay ng proteksyon, pag-iingat, lain ang aming mga handog. Patuloy mo pong bigyan ng karunungan sa iyong layunin. Salamat din po, Panginoon, sa makabigay. Dalangin po namin na maluwalhati ka po sa aming pagbibigay. Bless this and everything we do.
Salamat po, Panginoon, sa iyong pasasalamat. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks, that Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hello, magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Ako po si Ate Cynthia at narito po ako upang i-remind ang mga kababaihan na after po ng ating worship service, mag-stay po tayo dito para sama-sama po tayo sa isang hapag, para sa isang lunch. And after po ito, gaganapin na po ang ating kinapapanabikang Women's Grand Fellowship at exactly 1 p.m. po. Konting setup lang po after ng service natin at magsasama-sama na po tayo sa lunch. So muli po, iniimbitahan ko po ang mga kababaihan para sa ating Women's Grand Fellowship at 1 p.m. hanggang 4 p.m. po. Marami pong salamat. Thank you, Ate Cynthia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagmukha ho kayong bata dyan sa suot niyong mga t-shirt na kulay pink. Bumata kayo ng 2 paligo. Alright. So, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, buong puso't pagpapakumbaba na kami pong lahat na magkakapatid ay dumudulog sa iyo sa mga oras na ito upang muli naming hilingin na kami po ay gabayan mo sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan at karunungan. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag. Ganon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Maraming pong salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng aklat ng Leviticus at tayo po ngayon ay nasa chapter 13 na. Kung nung nakaraang Sunday, ako po ay naging OB-GYN dahil ang tinalakay natin ay may kinalaman sa panganganak. Ngayon naman po ay magiging dermatologist ako. Dahil ang tatalakayin natin ay meron namang kinalaman sa sakit sa balat. Ito palang mga bagay na ito ay nasa Biblia na hindi natin masyadong bibigyan ng pansin. At may napakaganda palang mensahe ito para sa bawat isa sa atin. Umaasa po ako na ang mga kababaihan ay na-encourage last Sunday at kung papaano kayo tinitingnang special ng ating Panginoon. Well, lahat naman ho tayo ay for that matter special sa Kanya. Kaya lang meron hong natatanging pagtingin ang Diyos, no, sa mga kababaihan.
So sa umaga pong ito ay magre-review lang tayo ng konti nung ating natalakay nung nakaraan, pero ito po ang ating tatalakayin ngayon. Leviticus chapter 13. No? At dito po sa Leviticus chapter 13 ay meron tayong mababasa na unclean, unclean. Alam niyo po, yung mga kataga na yan ay sinasambit yan ng isang taong dumadanas ng matinding karamdaman sa balat. At ang instruction sa kanila kapag sila ay dumadanas ng ganitong karamdaman, tinatakpan po nila ng kanilang kamay yung kanilang upper lip. Hindi yung baba, yung upper lip. Kasama po dun yung kanyang ilong. At habang siya po ay naglalakad sa karamihan ng mga tao, sinasambit niya po yung mga salita na yan. Unclean, unclean. At ang dahilan po doon ay para hindi siya lapitan ng tao. So, as we go along, ipapaliwanag po natin kung anong ibig sabihin yan. And hindi po maganda yon para dun sa tao. No? Dahil siya iiwasan. Para siyang may COVID. Kaya, even during biblical times, ay naranasan na po nila yung isolation. Yung dinanas natin nung nagkaroon ng COVID-19. No? Ina-isolate. Pero ito po ay merong spiritual meaning na hatid sa atin. At yan po yung ating tatalakayin. In Leviticus chapter 12, somehow this is what we have covered. No? From impure to holy. Nakita ho natin yung proseso ng isang babaeng nanganak. At ano ang kanyang pinagdadaanan. At bago siya muling makarating doon sa estado na siya ay holy. So from unclean to clean to holy. And that is the only time na siya po ay pupwede nang pumunta sa templo at siya ay sumamba sa ating Panginoon. That's the only time na siya ay pupwede nang humipo ng mga banal na bagay. No? Kaya dito po ay naunawaan natin kung ano yung ritual purity and then the redemptive part of it sa Leviticus chapter 12. If I will put this on table format, ito po yung makikita natin. Sa unang column po, makikita natin kung nasaang stage yung isang tao. And then sa second column, ay makikita natin dito kung ano ang kalagayan nila during the ancient time in the book of Leviticus. And in the third column ay makikita ho natin dito kung ano na yung pangkasalukuyang kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. So mula po sa pagiging unclean, kasi yung mga babae po, pagka nanganak sila po ay kino-considered na unclean dahil dun sa discharge ng blood. Hindi po dahil dun sa naging anak nila. Hindi po dahil sila ay nagkasala. Kundi dahil meron pong flow of blood, nagkaroon ng discharge ng blood, kaya they are considered unclean. Now, sa ating pong mga modern believers, ay hindi na po applicable sa mga kababaihan yung pag nanganak, sila ay kino-considered na unclean. Ganun pa man, lahat po tayo, hindi lang yung mga kababaihan, meron po tayong sinful nature na minana natin kay Eva at kay Adan. Kaya sa harapan ng Diyos, practically speaking, lahat po tayo ay unclean. No? Ngunit dumadaan po tayo sa susunod na proseso from unclean to clean. At sa babaeng nanganak, ito ay nangangailangan ng panahon. Mag-iintay siya ng 8 araw, no? Ng 7 araw, pagka lalaki yung kanyang anak, at kapag babae naman ay 14 days. Yun yung unang stage ng kanyang pagiging unclean.
And then yung pangalawang stage ng kanyang pagiging unclean ay yung pong sa lalaki ay 40 days, sa babae naman ay 80 days. Pag natapos na po yung waiting period na yon, siya ay dumadaan na sa ritual bath na tinatawag nating mikvah. So yung lugar na pinaglilinisan sa kanya ay tinatawag pong mikvah. Siya ay pinapaliguan doon, hinuhugasan siya doon, nililinis siya doon. Yung po yung paraan para siya ay maging clean. Hindi pa ho siya holy. Siya po ay clean lang. Now, para po sa ating mga modern believers, ang pamamaraan naman po ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At alam mo natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay inihalin tulad sa living water. Kaya yung ating pong pananampalataya sa Kanya ay nangangahulugan ito ng paglilinis, paghuhugas sa atin. Okay? And then, pangatlong stage po ay yung pagiging holy na. Dito po sa ancient Israel ay pumapasok naman yung kanilang mga ritual sacrifices, katulad po ng ola, which is the burnt offering, and then the hataat, which is the purification offering, and then coupled with ola is the minka. So, pagkatapos pong magawa ng isang babae yung kanyang handog, yung ola, yung burnt offering, yung hataat, the purification offering, and the minka, dun pa lang siya idideklara na siya ay clean. Rather, siya ay holy. And dahil siya po ay holy na, she can now approach the temple of God, or she can now approach God para siya ay makasamba. In our case, ito po ay nangyayari naman sa pamamagitan ng blood of Jesus Christ. No, alam natin dun sa burnt offering, sa purification offering, meron hong blood sacrifices doon. Now, sa atin po naman is through the blood of Jesus Christ. So kaya kay Jesus Christ nandun po yung purification offering. Siya na rin po ang tumupad noong mga ola at hataat offering. So yung water and blood. Kaya yung water ay nag-purify, yun naman pong blood ay nag-atone. So with that, because of our faith in Jesus Christ, we were declared holy before the Lord. And then, next stage po is the status. No? Na during the ancient Israel, nagkakaroon po sila ng temporary separation from God. So during that period, na deklarado silang unclean at hindi pa sila nagiging holy, meron pong temporary separation from God. Which means they cannot go to the temple to worship the Lord. They cannot even touch any holy things. And they are not even allowed to eat, yung asawa ng mga priest, they are not even allowed to eat the food na para sa priest during that period of time. So medyo matagal-tagal din yon, isang 40 days at isang 80 days, no? Eh kung puro babae pa yung anak mo, puro 80 days yon. Diba? At tapos 8 ang anak mo. So kaya medyo matagal-tagal yung mga panahon pag susumahin mo na you are not allowed access to go to the temple and worship the Lord. Pero sa new believers po, because of Jesus Christ, kasi si Jesus Christ na po ang tumupad noong nag-fulfill ng requirement ng mikvah at saka yung pong mga ola and hataat and minka, we have eternal access to God's presence. How wonderful is that? Diba? We have an eternal access. Hindi na ho kayo magkakaroon ng temporary separation from God. And then the defilement risk is, para po sa kanila noon, it is easy to become unclean. So by all means, they have to avoid it. Pero yun nga, kung ang cause ng uncleanness is due to childbirth, wala ho magagawa. Talagang yun yung proseso. But as much as possible, people in the ancient times will always make sure na
hindi sila magiging unclean sa harapan ng Panginoon because they will be deprived or forbidden to worship the Lord. No? And tapos pag nangyari yon, mahaba yung proseso bago ka makabalik at makasamba sa Panginoon. But nowadays, for the new believers, they cannot be defiled ritually. There will be no time, no, na tayo po ay madi-defile, which means anytime na tayo po ay pwede lumapit sa Panginoon. Anytime, even anywhere, pwede tayong lumapit sa Kanya. So, kaya siguro po kung may makakausap tayo ng mga taong nabuhay nung panahon na yon, sasabihin po sa atin, sobrang palad ninyo. Sobrang palad ninyo. Dahil kung nabuhay kayo sa panahon namin, di ba? Gaano kahirap yan bago ka makasamba sa Panginoon. Though hindi ka naman nagkasala, nanganak ka lang, at wala namang kasalanan sa panganganak, kaya lang nagkaroon ng discharge of blood, kaya ka na-declare na unclean. And then you have to go through that process po bago ka makabalik sa pagsamba sa Panginoon. And mind you, nung time po nila, ang pagsamba sa Diyos ay buhay nila. That is the very center of their life, yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Kaya para mo na rin silang inalisan ng buhay. No? And they have to deal with it. Kailangang bunuin nila yon bago sila makabalik sa pagsamba sa Panginoon. So, ano po ang makikita nating theological bridge dito sa ating Panginoon? Our Christ, our Jesus Christ is our living water. Siya yung tumatayong mikva ng bawat isa sa atin. Hindi lang po doon sa mga kababaihan. So yung pala yung dahilan bakit sila bago pumasok sa templo ay naguhugas. No? That is for purification. But it has been done already by the Lord Jesus Christ. And of course, together with that is the Christ anointing atoning blood. Atone, no? Atone. So, yun na po yung nag-address dun sa ula at sa hataat. And kaya very significant po dun sa mga Hudyo nung makita nila nung si Jesus Christ ay when He was pierced sa kanyang side, lumabas ang water at ang blood. So, kaya para sa kanila po, napaka-significant nun. Because alam nila that water purifies and the blood atone for their sins. No? Lahat yun ay nasa yan. Kaya yun po yung significance nun. So ngayon, more or less, mas naiintindihan natin ang connection nito, yung anong significance rather noong merong tubig at dugong lumabas sa tagiliran ni Jesus nang siya ay tinarakan ng sibat. No? Yung po yun. And then, believers in Christ is now always clean and always holy. It doesn't mean na hindi na tayo nagkakasala. It doesn't mean na hindi tayo nagkakamali. But as far as God is concerned, our status in Him, we are clean, we are holy. And that is not because of our own initiative. That is because of Jesus Christ. Kaya sabi ko nga po sa inyo from the beginning of our study in Leviticus, na as we go along, mamahalin nyo talaga ang Panginoong Jesucristo. Sasambahin nyo talaga siya at paglilingkuran nyo talaga siya. Kasi unti-unti nating na-realize, naiintindihan kung ano talaga yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. And of course, yun po ay lahat initiative ng God the Father yun. Sa mga taong katulad natin na kung tutuusin ay hindi po worthy para ipagkaloob sa atin yun. No? Kaya talagang ang pwede lang natin gawin ay magpakumbaba ng gusto sa harapan ng Diyos at talagang paglingkuran siya hanggang sa ating huling hininga. So, in Christ we are perpetually clean and holy. In Christ. No?
And of course, again, ulitin ko po, water is for purity and blood is for the atonement. Ito rin yung significance bakit po tayo nagkakaroon ng water baptism. No? Yan din po yung isang sa mga dahilan yan. So, Levitical rituals teach spiritual principles for our understanding. Para masigit nating maunawaan po ang ating pangkasalukuyang kalagayan base dun sa kanilang mga nakaraan. And no more climbing holiness ladder. We are sanctified in Him. Do you still remember po yung illustration ko na from unclean papuntang holy, para kang pumapanik sa isang hagdanan ng proseso. And sa kanila po, paulit-ulit nilang gagawin yun. Pero tayo po sa ating kalagayan, wala na pong ganon. Because ito po ay inaccomplish na ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Amen! So, for our application for today, lahat po tayo, for that matter, ay meron pong sinful nature, and in the eyes of God, we are spiritually impure. No? Dahil po dun sa minana nating kasalanan. Pero dahil nga po sa ating Panginoong Jesucristo, we were redeemed, and we were cleansed by the Lord Jesus Christ. And we are being called to live a life of holiness. Obedience to the Word of God. So, kaya yan po ang panawagan ng Diyos sa atin, na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo at inaasahan ng Diyos na tayo po ay lalakad sa kalinisan at kabanalan. Okay? And believers don't fear separation. They walk in grace. Ang ganda ho nun, di ba? Dahil hindi ka na nag-aalala na magkakaroon kang temporary separation from the Lord. Sila noon, laging ano nila yan, no? Stress yan sa kanila, burden sa kanila yan. Kasi they have to maintain yung kanila pong malinis na kondisyon sa harapan ng Panginoon. Okay? So, that's for our short review ng chapter 12. Now, let's move forward to Leviticus chapter 13. Kung yung Leviticus chapter 12 ay 8 verses lamang, ito naman ay 59 verses. Haba, no? Now, yung word na nakikita nyo dyan, saraat, is a Hebrew word for skin disease. Sakit sa balat. Commonly, ang pagkaintindi natin ay leprosy, ketong. Pero, in reality, hindi po siya ketong, hindi siya leprosy. No? Ang tawag sa kanya sa Hebrew ay saraat. At saraat means skin disease, not necessarily ketong or leprosy. Okay? Sinensationalize lang nung mga nagsulat sa Biblia na yung word na saraat, na skin disease, ay ininterpret nila na ketong or leprosy. Pero marami na daw po na nagsuring mga experts, na mga doctors, kung ano yung description sa Bible, based no sa description sa Bible, tiningnan daw po ito ng mga medical experts at hindi ito tumutukoy sa ketong. So even the medical doctors confirm na yung pong binanggit na leprosy or ketong sa Bible ay hindi po siya ketong based dun sa description na nasa Bible. So ano yun? Wala pong katiyakan kung ano siya. Kung anong uring sakit siya. Basta siya ay skin disease. So may nagsasabi na psoriasis, may nagsasabi na kung ano-ano pa pong pangalan, pero wala pong nakatitiyak talaga kung anong uring sakit yon. Basta yon ang confirm, sakit sa balat. External, nakikita. Now, mamaya po as we go along, malalaman natin kung bakit. Kaya meron pong physical aspect ito at meron din siyang spiritual aspect. Lagi naman yung pong physical na yon ay merong spiritual aspect po yon. Bakit kailangan talakayin doon? So, basahin mo natin, mahaba masyado, verses 1 to 59, pero verses 1 to 17 lang muna ang babasahin natin ngayon.
So, please read along with me. Leviticus 13 verse 1, Adonai said to Moshe and Aaron. Now, ito po ay isa sa mga talata o kabanata sa Biblia na kung saan parehas kinokol ng Diyos ang attention ni Moses at saka ni Aaron. Minsan po si Aaron lang, minsan si Moses lang. Bihira po yung pagsasabayin na kinokol ng Diyos yung attention ng magkapatid. Isang leader ng Israel at isang high priest. So if that is the case, ibig sabihin talagang you really have to pay attention kung ano yung sasabihin ng Diyos. So this is not something trivial, but this is something really important for them to listen. Adonai said to Moshe and Aaron, if someone develops on his skin a swelling, scab, or bright spot which could develop into the disease Shara'at. Complete Jewish Bible po ang gamit ko rito, kaya yan yung word na ginamit. Into the disease Shara'at, he is to be brought to Aaron, the Kohen or the priest, or to one of his sons who are Kohanim or who are priest. So yung isang tao na merong pong skin disease na ito, dadalin siya kay Aaron. O kaya dadalin siya doon sa mga anak ni Aaron. Ibig sabihin, dadalin siya sa priest. Now, the Kohen is to examine the sore on his skin. If the hair in the sore has turned white, and the sore appears to go deep into the skin, it is Sara'at. And after examining him, the Kohen is to declare him unclean. Now, hindi ibig sabihin na ang ginamit na personal pronoun dyan ay he, ay lalaki lang. Ibig sabihin nun yan, applicable din yan sa babae. Okay? Sa babae at sa lalaki ay pwede hong mangyari ito. Verse 4, if the bright spot on his skin is white, but it does not appear to go deep into the skin, and its hair has not turned white, then the Kohen or the priest is to isolate him for 7 days. Iku-quarantine siya for 7 days. Kapag yun yung findings ng pong priest. Now, dito po, ang priest ay hindi nag-act as medical doctor. Hindi po siya doktor dito, hindi siya doctor priest. Siya po ay priest lang. On the 7th day, pagkatapos ng 7-day na quarantine period, on the 7th day, the Kohen is to examine him again. And if the sore appears the same as before, and has not spread on the skin, then the Kohen is to isolate him for 7 more days. So 14 days quarantine. Now, kung ikukumpara natin doon sa nanganak, siya po ay isolated din ng 8 days, ng 7 days. Tapos madadagdagan nyo ng another 33 days. Kung lalaki. Kung babae, total of 80 days. No? Let's continue. So may quarantine period din. On the 7th day, the Kohen is to examine him again. So yung sabihin, nakalipas na yung 14 days niya. And if the sore has faded and hasn't spread on the skin, then the Kohen is to declare him clean. Okay? It is only a scab, so he is to wash his clothes and be clean. So the process, from unclean to clean to holy. But if the scab spreads further on the skin after he has been examined by the Kohen and declared clean, he is to let himself be examined yet again by the Kohen. Ibig sabihin, nagkaroon ng parang nag-recur. Babalik ulit siya, examinin ulit siya. At kapag ito ay nakita na bumalik, nag-recur, the Kohen will examine him, and if he sees
that the scab has spread on his skin, then the Kohen will declare him unclean. And the moment he is declared unclean, then it is now considered as saraat. Pag sinabi ng saraat, meron na hong ibang treatment na gagawin. If a person has saraat, he is to be brought to the Kohen. The Kohen is to examine him. And if he sees that there is a white swelling in the skin which has turned the hair white and inflamed flesh in the swelling, then it is chronic saraat on his skin. And the Kohen is to declare him unclean. He is not to isolate him because it is already clear that he is unclean. Hindi na po i-isolate daw. Anong gagawin? If the saraat breaks out all over the skin, lumala na talaga ng gusto, so that as far as the Kohen can see, the person with saraat has sores everywhere on his body from his head to his feet. Then the Kohen is to examine him, and if he sees that the saraat has covered his entire body, he is to pronounce the person with the sores clean. It has all turned white and he is clean. But if one day inflamed flesh appears on him, he will be unclean. The Kohen will examine the inflamed flesh and declare him unclean. The inflamed flesh is unclean. It is saraat. However, if the inflamed flesh again turns white, he is to come to the Kohen. The Kohen will examine him, and if he sees that the sores have turned white, then the Kohen is to declare clean the person with the sores. He is clean. So hanggang dito lang muna tayo babasahin. But the thing is, kapag ka po lumala yung kanyang karamdaman sa kanyang balat, hindi na po siya i-isolate doon sa, kasi pag sinabi pong isolate, ilalagay sila dun sa quarantine area na malapit dun sa gate ng syudad. Meron silang quarantine area doon. Doon siya ilalagay at doon siya ino-observe. Isolated siya. Pag lumala yun, ang pinakamalala po nito is ilalabas na siya outside the camp. Hindi na siya pwedeng pumasok dun sa loob ng syudad. Kumbaga, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng subdivision. Doon ka sa labas. Doon ka sa kalye. Doon ka sa lugar ng mga basurahan. Doon ka na. Isolated ka na. Hindi ka na pwedeng puntahan ng kamag-anak mo. Nakaka-relate tayo dyan dahil nagka-COVID tayo eh. At alam natin kung gaano kahirap yon. Di ba? Alam natin kung gaano kahirap yung hindi ka mapapuntahan ng kamag-anak, hindi ka madadalaw, hindi ka man lang madadala ng pagkain, dahil declared unclean ka na, at pagka nasa labas ka na ng camp, mapapansin nyo rito, mga kapatid, walang binanggit kung paano siya pagagalingin. Walang solusyon. Wala akong solusyon. Dahil ang tanging solusyon lang yan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang solusyon. Okay? So, yung Leviticus chapter 13 ay pwede ho nating hatiin ito into 9 sections. Ang unang section is diagnosis of skin eruptions, which is nabasa natin. Ang pangalawa po is diagnosis of raw, inflamed flesh. Pangatlo po is diagnosis of boils. Lumalala. Diagnosis of burns. Ang pang-apat. Ang panglima po is diagnosis of scales in the skull or in the bird. Pang-anim, diagnosis of fresh or white skin. Pang-pito, diagnosis of skin complications associated with baldness. Pang-walo, the prescription for treating leprosy. But again, titingnan natin, hindi talaga siya
walang solusyon talaga doon sa kanyang karamdaman. Kaya di ba sabi nila, kaya yung mga may ketong, dinadala po sa leper colony, na dati noon sa Palawan, dinadala yung dito sa atin. At tapos, I think sa Quezon City, meron din yata dyan, yung sa Tala. At kasi wala na siyang kagalingan. Mamamatay na lang siya ng ganoon. No? Kaya sabi nila, leprosy daw yun. Pero, again, hindi po leprosy itong nasa Bible na ito. It is something else. And lastly, diagnosis and prescriptions for mold fungi found in clothing. So, hindi lang po yung tao, pati yung kanyang kasuotan. Yung kanyang ginamit na mga nasuot. Kaya di ba yung COVID-19, tatandaan natin, basta ginamit na ng isang pasyente, dinidispose na nila eh. Kaya pagka na-COVID ka, mahal eh. Lahat ng gagamitin sa iyo for disposal eh. Hindi na pwedeng gamitin ng iba eh. So, kaya makikita natin, even in the ancient times, nangyari na yan. Meron na silang mga ganyan. No? Kaya lang ito, meron pong spiritual implications. So, the intent of Leviticus chapter 13 was not to correctly diagnose specific dermatological conditions, but rather to guide the priest in distinguishing infectious from non-infectious diseases of the skin. Again, sabi ko nga, yung priest ay hindi doctor, hindi siya dermatologist. Siya po ay priest. No? Iga-guide lang siya. Pangalawa po, as we begin our study, let us establish from the outset that the main issue underlying this instruction is the connection between wholeness and holiness. And one principle that is clear from the cleanliness code of Leviticus is the teaching that wholeness symbolizes holiness. And distortions represent impurity, uncleanness, sin, and a curse. And these chapters are not in the Bible primarily to teach Christians how to avoid the spread of skin diseases, but rather to teach us about God's holiness and our mandate to pursue holiness. So kaya hindi po ako nandito para magturo ng tungkol sa sakit sa balat at kung paano gagamutin. No? Nandito po ako para liwanagin natin yung pong principle na itinuturo ng Diyos sa atin using itong skin diseases na ito. And it's about God's holiness at kung ano yung mandate natin sa Diyos to pursue holiness. That's the main objective po nito. So we must recognize that these laws in Leviticus about saraat and ritual impurity are but a physical demonstration of a spiritual reality that exists even today. So yung pong nasa loob natin na nagmamanifest sa labas. The unclean are seen by God as unfit to have a relationship with Him or with the community of Jehovah. Kaya kailangan dumaan sila dun sa process na sila ay unclean at kailangan silang i-clean at tapos para dumaan sila sa proseso para maging holy sila. Again, the beauty para sa ating pong lahat ng yon ay inaccomplish na ng Panginoong Hesus para sa atin. Okay? So, na ho tayo sa introduction. Yan. Unang-una po, lagi nating tatandaan na itong Book of Leviticus reveals foundational truths of God's holiness. So, the main focus, bakit natin inaaral itong Leviticus na ito, ang pinaka-main focus niyan is God's holiness. Kaya sabi niya, be ye holy, for I am holy. Kaya ang focus ng Leviticus ay God's holiness and our mandate to pursue holiness. Okay? Kaya kung tinatalakay po natin itong saraat or in English is skin diseases,
Dahil may kinalaman po ito sa spiritual impurity natin. At even yung mga tao ng mga unang panahon. Ang role ng priest dito is to discern clean versus unclean. Now, imagine niyo po ito. Di ba? Put yourself in the shoes of the priest. Ang trabaho mo ay para tingnan yung balat ng taong dinala sa iyo at i-determine kung siya ay saraat o hindi. Ikaw quarantine ng 7 days, babalik ulit sa iyan. I-examinin mo na naman siya. Pagkatapos ng 14 days, babalik ulit yan, i-examinin mo ulit. Kapag ka na-examine mo na saraat talaga yan, i-declare mong unclean, then pagkatapos niyan, hindi lang siya i-isolate, kundi siya po ay itatapon na outside the camp, outside the city. Totally isolated, not only from the family, not only from the community, but totally isolated from the Lord. At ang nagdi-declare nun, yung priest. Now, paano yung priest? Kapag yung priest ay nagkaroon din siya noon ng skin disease na yon, then siya rin ay dadanas nung walang special treatment. I-isolate din siya, i-observe din siya, at kapag humantong sa malalang sitwasyon, tapon din siya outside the camp. Totally isolated from his family, his friends, his community, and his God. At hintayin na lang na mamatay siya doon. Wow. So, let's talk about this skin disease na ito. Saraat. It covers various skin condition and it is not leprosy. Ulitin ko po yan ha. Hindi po leprosy yan. Iba't ibang uri ng skin disease yan na nararanasan nila, mga kapatid. So, ang priest ay nandoon lang to diagnose. Hindi siya medical healers para i-diagnose lang. And of course, ito ay spiritual reflection. It is an external condition as mirrored of inward impurity. Kaya sa kanila po, nung panahon nila, kapag ikaw may skin disease, yaan ay manifestation na meron kang inward na problem. Meron kang sin ginawa. Which is, ito po ang ginaang ng Diyos noon. Na meron pong, na ang Diyos lang ang nakakaalam nung kasalanang ginawa mo, at kapag kayo na ay ginawa mo, magmamanifest yan sa balat mo. Palalabasin ng Diyos yan. Para makita na ikaw ay merong kasalanang ginawa. Kaya kapag nakita ka ng tao na may ganyan, ang tingin nila dyan, meron kang kasalanang ginawa. Hindi lang nila alam. Pero that's how the way God deals with them during that time. Para i-expose sa publiko na meron kang kasalanang ginawa. Alam nyo kung ngayon gagawin ng Diyos yan? Hindi ko alam, no? Baka napakaraming tao sa kalye at puno ang ospital na mayroong ganyan. But of course, wag mo nating kalimutan na because of our sinful nature, because of our inherited sin from Adam and Eve, lahat po tayo ay talagang bound to get sick. Lahat po tayo magkakasakit talaga. Dahil lahat tayo kaya tayo mamamatay eh. Dahil may kasalanan eh. May sinful nature eh. Kaya tayo nagkakasakit kasi may sinful nature. Kasi kung wala ho yung sinful nature na yon, wala hong magkakasakit at walang mamamatay. Pero dahil doon sa sinful nature, yung ating makasalanang kalikasan na minana natin kay Eva at kay Adan, we are bound to get sick. Magkakasakit at magkakasakit tayo. Tatanda at tatanda tayo. Mamamatay at mamamatay tayo. Dahil po dun sa kasalanan. Now, during their time, kapag ang isang tao po ay may ginawang kasalanan, ngayon, hindi mo nila ma-identify eh. Hindi mo nila ma-identify kung ano yung kasalanan. But siguro po dahil sa kanilang mga karanasan na, sa mga dami ng tao na nagkaganoon,
more or less, may idea na sila, idea lang, kung ano yung kasalanang ginagawa ng tao na nagre-resulta sa pagkakaroon nila ng skin disease. And you will be surprised kung ano po yung kasalanan na ginagawa nila. Naglista sila ng 7 kasalanan na maaaring yun ang dahilan, yun ang kasalanan na gawa nila, alinman dun sa 7 na yon, para lumabas yung skin disease na yun sa'yo. Alam niyo po kung ano yung una? Ano sa palagay niyo? Hulaan niyo. Nasa tingin ko, kapag ka in-apply ng Diyos sa atin ngayon at kung totoo yung analysis nila, lahat tayo may sakit sa balat. Alam niyo kung ano? Sa una sa mga listahan nila, chismis. Chismis. Totoo po yan. Analysis nila yon. Pero hindi galing sa Biblia, hindi galing sa Diyos yon. Kaya siguro po, dahil dun po sa dami na ng experience nila, at na-analyze nila yung mga tao na nagkakaroon ng ganung sakit, at nalalaman din nila later on kung ano ang naging kasalanan, kaya inassume nila, naglista sila ng 7 common sins na nagagawa nila, kaya sila nagkakaroon ng ng skin diseases. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Lahat po tayo, mga lalaki, huwag kayong magmalinis. Chismoso rin tayo paminsan-minsan. Di ba? So, kaya titingin ko po, sa tingin ko, kung totoo yun, lahat tayo meron pong leprosy, kung leprosy man yun. O meron tayong skin disease. So, ano mga symptoms and diagnosis nila? Ito yung mga signs, nagkakaroon ng rashes. Tignan nyo kung may rashes kayo. Merong swellings, meron pong white patches, yan po. And then, the priest will diagnose not the individual affected. Gaano kahirap po ito? So, hindi yung individual ang magda-diagnose sa sarili niya. Yung individual, dadalhin siya ng family member niya, it's either ng asawa, ng anak, ng mga relatives, sila yung magdadala dun sa priest. And remember, they are closely knitted community. Di ba? Sa atin po, na mga nabuhay sa mga baryo-baryo, alam naman natin yan, di ba? Kahit gaano kalayo yung kamag-anak o yung kapitbahay mo, magkakilala kayo eh. Siguro nung araw dito sa Molino, ganyan eh. Kahit nandun sa kabilang bukid yung nakatira na malayo, magkakilala kayo eh. At kung anong di ba? Pagka umutot yung tao doon, alam mo kung anong ulam niya eh. Di ba? So, ganun ang senaryo eh. So, magkakakilala. Kaya po talagang natatandaan ko nung araw, kapag nabuntis nang wala sa oras ang babae, talagang itinatago ng pamilya, dahil ayaw nilang mapahiya yung buong pamilya. Di ba? Kaya kinukubli ng nila maigi yan, nililihim nila yan ng gusto. So, sila po ganun, dadalhin nila yon. At makikita ng buong community yon. At hindi po madali yon kasi the moment na dineclare ng priest na dapat i-isolate ka, 7 days na hindi makikita yung nanay, o kaya yung tatay, o kaya yung anak, o kaya yung magulang. And then isolated na siya. Tapos ibabalik ulit yun after another, pag in-examine, another 7 days isolation. 14 days na. Imagine nyo kung yun ay nanay, may mga anak na iiwan sa bahay. O tatay na naghahanap buhay, walang magiging pagkakakitaan yung pamilya. Kaya hindi po madali para sa kanila na magdesisyon na isurrender yung kamag-anak nila para pa-examine sa priest. Itatago nila yon. No? So, tapos, pag nadeklara na siya ay unclean, siya ay itatapon na outside the camp na totally hindi na nila talaga makikita. Kaya yung nanay, kung halimbawa nanay yon,
totally isolated na siya outside the camp, hindi niya na makikita yung bunso niya. Hindi niya na makikita yung magulang niya. Hindi niya na makikita ang kamag-anak niya. Hindi rin siya pwedeng puntahan doon. So kaya hindi po madali yun, yung trabaho nung dadalhin mo. Hindi ba sa atin, naranatan natin sa COVID? Di ba? Doon po sa mga napakinggan kong kwento, ay hindi nila basta dinala sa ospital yung ano nila. Kaya nung mga naranasan natin sa COVID, di ba, kapag ka medyo inubo yung ano mo, inubo lang yung kasama mo sa bahay. Yung sama na ng tingin mo eh. Di ba? Sama na ng tingin mo, umubo lang yun. Pero pag umutot, okay lang sa'yo. Di ba? Pero pag umubo, nung mga time na yan, talagang alerto na kayo. At hindi mo basta-basta madala sa ospital. Bakit ho? Kaya yung mga namatayan, nasa denial stage pa sila eh. Hindi nila matanggap eh. And we have seen that. Nakaka-relate tayo kahit papano. So ganito po sa kanila. Kung tatay yun, wala na maghahanap buhay doon sa pamilya. Mapipilitan na yung nanay na mayroong 8 anak, bubuhayin niya mag-isa yun. So hindi yung ganun kadali para sa kanila. Para doon sa tao mismo na dinala doon at saka doon sa mga nagdala na kamag-anak. Sa mga kaibigan. And tampulan pa kayo ng chismis. Kaya siguro pangunahin sa listahan nila yung chismis eh. Sige, i-chismis mo kami, magkakaganyan ka rin. Di ba? So kaya, ang nagde-determine po nun yung priest. Hindi yung individual. Hindi sasabihin, hindi ano lang to, gasgas lang to. Na bangga lang ako dyan, na kagat lang ako ng lamok. Hindi, ang magde-determine nun yung priest. O gaano kahirap para dun sa priest din yun? At gaano karaming tao yun? Kung 3 milyon silang lahat noon, gaano karami yun na nagkakaroon ng... Di ba? So kaya, i-quarantine for 7 or 14 days, if uncertain, and then of course, if worsened, declared unclean, and then sent outside the camp. Mga kapatid, you are totally isolated from everybody. And pinaka-worst po, you are even isolated from God. Na wala ka talaga pong walang ibang solusyon sa problema mong yan, kundi ang Diyos lang. Para hong ganito mga kapatid, wala hong ibang solusyon sa ating uncleanness maliban sa Diyos. Kaya totally aasa ka talaga sa Panginoon. Kaya siguro isipin ho natin nung time na yun, pag may nakita sa sakit, ano kayang kasalanan na gawa nito? Di ba? Siguro, kaya ngayon, even in our modern times, alam mo, kaya ka nagkakaganyan, kasi makasalanan ka eh. Si Job, nung nalagay sa sitwasyon na ano po, anong paratang ng mga kaibigan niya? Di ba? So sa atin po, siguro ganyan din, pag nakitang baka ngayon, bigla mag-observe ko, "Yoy, sister, meron kang ano sa balat mo. Anong kasalanan mong nagawa?" Wag na muna natin husgahan. Kasi reality naman talaga na tayo'y magkakasakit. At ito pong dinidiscuss natin na ito, ay hindi na siya applicable ngayon sa tingin ko. Na kapag ginawa mo yung una, hindi nga natin ma-identify kung ano yung kasalanan eh. No? Kasi may certain kasalanan po na ginagawa sila na ito ang nagiging manifestation sa kanila. But the truth of the matter is, talagang lahat tayo magkakasakit dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may sinful nature. Okay? So kaya wala pong judgment ha, doon sa mga may nagkaroon ng sakit, na nagkaroon ng kurikung, di ba? So, burns and boils, secondary infections, no? Burns and boils may lead to saraat. Mababasa natin yan sa verses 18 to 46. And evaluation includes hair loss and sores. So, di ba? Nakita niyo pag nakakalbo. Naku, ano to nagkasala ito ng ano. Kaya kapag lalaki ka, di ba? Nakakalbo. And dami na nating kalbo ngayon dito. So, huwag nyo naman tingnan to. Hindi naman. Talagang dumarating yun eh. Nakakalbuho tayo. Now, ito ho ang tawag
doon sa tao na nagkaroon ng sarahat. Ang tawag sa kanya ay Metzora. Kaya tawagin niyo yung kaibigan niyo, alam mo, magandang pangalan mo, Metzora. Hindi niya alam eh. Wow, ang ganda nun ah. Sige nga, pangalap mo nga sa anak ko. Di ba? Metzora. And he must mourn and he must be isolated. Pag deklarado ka na ng priest na ikaw ay Metzora in Hebrew, then you will be totally isolated from the rest. No? Now, ano pong spiritual symbolism natin dito? Uncleanness is separation from God and community. Once you are declared Metzora, then you will be separated from God and the community. Wala ka ng fellowship. Andun ka all alone. Kung gaano katagal, hindi mo rin alam. Hanggang mamatay ka na lang doon, outside the camp. Kaya po very significant yun nung si Jesus Christ was crucified outside the camp. Tayo hindi natin masyadong naiintindihan kung ano ibig sabihin nung kinrucify siya outside the camp. Pero sa mga Hudyo, intinding-intindi ho nila yan. Once you are placed, once you are put outside the camp, it's something not really good. No? So, sa paningin po ng Diyos, mga kapatid, ang mga unbeliever today, they are all, anong tawag natin? Metzora. Okay? So, if you are an unbeliever, in the eyes of God, you are Metzora. You are outside His fellowship. You cannot go near to Him. Kaya may mga tao po na maganda panlabas, physically, materially, they are looking good, but if they are an unbeliever, in the eyes of God, para silang merong mga skin disease outside the camp. Imagine niyo po mga kapatid, because of Jesus Christ, hindi na Metzora ang tingin ng Diyos sa atin. Because of Jesus Christ, we are not only clean, but we are holy. We have the full access to God. We have that benefit na wala sila. Kaya yung mga kaibigan ho natin na hindi pa na kay Kristo, kamag-anak, mahal sa buhay, in the eyes of God, they are Metzora. At alam natin kung ano ibig sabihin ng Metzora na yun. And the only cure is repentance and Yeshua bringing them to His presence, cleansing them. Wala hong ibang solusyon. Walang ibang solusyon. So, let's look at the spiritual parallels po rito. So, for the unbeliever, they are spiritually unclean. Therefore, they are Metzora. Now, Yeshua restores the unclean to fellowship. You will really fall in love with Jesus Christ. Now, maaaring hindi tayo dumadanas nun, physically ngayon, pero spiritually. Yan po yung kanilang kalagayan. Kaya si Jesus Christ lang talaga. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Napakapalat po natin. Pinagpala tayo ng Diyos na nakakilala tayo sa Kanya. Gumawa ng way ang Diyos para tayo'y makakilala sa Kanya. Gumawa ang way ang Diyos para maintindihan natin ito. At hindi na tayo ignorante dyan. No po? And separation represents eternal consequences without Christ. Kaya sila po dinala doon outside the camp, mamamatay na lang ho sila doon. Malungkot, mahirap, hiwalay sa mahal sa buhay. Oh. Natatandaan ko po na nagba-Bible study ako sa kulungan pa noon, sa Camp Bagong Diwa. Ang pinakamabigat na dinadanas daw po ng isang bilanggo ay yung walang dumadalaw sa kanila. Pag wala nang dumadalaw sa kanila, sobrang hirap daw po nun. Hindi mahirap yung makulong. Ang mahirap yung walang dumadalaw sa iyo na mahal mo sa buhay. Napakahirap po daw nun. Di sila makatulog doon, di sila makakain, nagkakasakit sila.
Much more ito. Outside the camp, hindi ka pwede kahit dumikit dun sa gate noong community. Walang pwedeng kaibigan pumunta sa iyo doon. Walang kamag-anak na pwede kang puntahan doon. Gaano kahirap po yun doon sa mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay. Kaya kung lalagay ho natin spiritually, gaano kahirap sa isang tao ang malayo sa Diyos. Kaya tayo po walang pwedeng ipagreklamo eh. Kasi hindi tayo malayo sa Diyos. Maaaring kinakapos tayo financially, maaaring nagkakasakit tayo, nagkakaroon tayo ng problema sa opisina, sa eskwela, pero hindi ho tayo malayo sa Diyos. And because of Jesus Christ, we can always come to Him anytime, anywhere, whatever the case may be. At hindi tayo tinitingnan ng Diyos na isang metsora. Amen. Now, even the fabrics and leather can also become unclean. Matatapos na po ako. Yung kasuotan nila, kasama po yun. Isang inanimate object na ini-inspection din. Kailangan tingnan nila yon kung meron pong infection. Kung may green or red spot, and then i-isolate nila yon. And then lalaban nila yon. Kapag ka po nanatili yung dumi doon, hindi nagbabago, then susunugin na yung damit na ginamit ng tao na yon. Pero kung nagamot po at okay naman, then yun lang pong affected ng mga sugat ang tatanggalin. At tapos tatapalan ng panibago. Now, siguro sa atin yun, hindi mahirap gawin yon. Kasi pwede mo nang itapon yung buong damit dahil ang daming ukay-ukay eh. Di ba? Daming ukay-ukay eh. Pero yung bumili dyan kasi baka mamaya may nasuot na matsura yun. Marami, madali tayo magpalit ng damit. Sa kanila po kasi hindi. Bakit? Kasi ang damit nila nanggagaling sa balat ng hayop at saka sa halaman. Bago nila ma-process yung para maging damit nila yon, napakatagal. Kaya hindi po ganun kadali na yung damit nila, sunugin mo na lang yan. No? Kaya mahirap din ho para sa kanila yun. Ang hirap ng buhay nila mga kapatid kumpara sa atin. So final spiritual lesson, God's people must discern clean from unclean, and holiness is equivalent to wholeness. Kaya yung pong meron kang sakit sa balat, no? It's considered hindi ka whole. Kaya ganun po yung treatment nila, mga kapatid. Ito po yung tawag doon sa chismis. Lasyon hara. No? Lasyon hara. Parang lason. Hara, di ba? Lason talaga ang chismis eh. So, according to, sabi nila, James chapter 3 verses 5 and 6, ito daw po yung main sin behind sa lahat. And, again, to conclude our discussion, only Yeshua makes the unclean clean again and holy. You are blessed. Sige, sister, palakpakan mo ang Panginoon. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Hindi ba? Napakaganda talaga ng ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, ano pa ang pipigil sa atin para siya ay sambahin at paglingkuran? No? At ginawa niya ito sa isang katulad natin na hindi karapat dapat gawan ng ganyang kabutihan. Kaya hindi natin siya masyado talagang maintindihan sa pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. But at the same time, hindi siya kumukonsinte ng kasalanan kung tayo ay gumagawa nito. Didisiplinahin tayo ng Diyos kasi mahal niya nga tayo. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo po ay magsara sa isang awit at pagkatapos po sa panalangin. Isa pa po, tayo pumalakpak sa Panginoon. Amen and amen. Sa kanyang mga ginawa sa atin.
buhay. At isa mo po, tayo po ay umawi sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Amen! My Savior, Redeemer, forever. I will never be the same as you make me. From the everlasting to the world we live. The God is always God. You live and you die. You rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me with Almighty. Everlasting, to the world we lead. Only Son, you live and you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live and you die. You rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Once again, cause you came near. Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you live and you die. You rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you
Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa makapag-worship at Salamat Panginoon sa patuloy na gumagabay inihagi sa amin ni Pastor Dante mula sa aklat ng Leviticus. Salamat po sa paalala na banal. Po kaming maging masunurin sa iyong mga utos at naway makita sa aming buhay ang pagsunod at ang takot sa iyo. Panginoon, habang kami po ay pansamantalang maghihiwalay, samahan mo po kami sa aming at itanim mo po sa aming puso ang maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong sasalamat at pagsamba sa ngalan ng iyong anak na si Yeshua. Thank you, Hans. So the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and give you peace. Shalom everyone. God bless you all. Your mercy